this decision and principle should also be applied to all government officials, especially the president, the senators, and the congressmen who at the same who at the same way declares their salin, have bank accounts, and are accused of enriching themselves, generally in public office. So ibig sabihin, a rule for one must be the rule for all. So dahil ginawa nila ito kaya pinayagan nila ito mangyari kay VP Sara, dapat payagan din po nila ito para sa lahat. So yun po nakikita nating lahat na problema sa nangyayaring mga pagkilos ng administrasyon. It is all targeted against political opponents, specifically VP Sara, and the critics against corruption at yung mga tao na perceive nila nakakampi ni VP Sara. So hindi na katarungan ang ating nakikita rito. Ito ay nakikita natin politika at political vendetta para lang maalis ang pinakamalakas nilang kalaban sa politika at mailagay ang kanilang mga tao at manatili sa kapangyarihan sa 2020. Chairman, bago pa man binuwag nung umupo na si President Bongbong Marcos Jr., itong Anti-Corruption Commission, sa kasagsagan po ng mga kontrobersya, pagputok nitong 2019 SEA Games, inyo bang naimbestigahan nito? Kabilang ba ito sa inyong sinilip noon? Kasi malaking balita din ito noon. Well, wala pa kasing dokumento, ongoing, di ba? So yung investigation, hindi pa panahon kasi wala pa namang mga reklamo, wala pa namang mga resibo at pinagbabayaran na lumalabas. Kung matatandaan nyo, sa bayan ng construction yan, no? So talagang pinondohan yan. So it normally takes, kahit o COA audit report, wala pa namang lumalabas noon. So there was really nothing to investigate during that time. Kasi merong mga sinasabing mga matataas daw ang babayaran pero hindi pa naman babayaran. So ang pag-imbis na talaga niyan, after. Nung pinuntahan naman po namin yan, nakita naman natin yung magandang pagkakagawa, state of the art, tsaka world class ang mga programa, world class ang mga establishments na ginawa. Pero yung para imbestigahan mo, at that point na ginagawa pa lang, premature. Opo. And ito pong timing naman po, kayo po ba'y nagduda dito sa timing? Dahil umabot na po ng 4 na taon itong kasalukuyang administrasyon. Tapos biglang sulpot na lang po itong 2019 SEA Games. Nataon ba o itinaon talaga sa pag-uumpisa ng impeachment po. Alam natin yung naging sigalot dyan po sa Senado, mga palitan ng mga salita ni na Senator Cayetano at NBI Director Matibag, Sir Greco. Definitely po to, obviously. Ito po ay atake laban sa isa sa mga pinaka-fierce leaders and critics ng administrasyon ngayon. Dahil alam natin na si Senator Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa pagsisiwalat sila ni Senator Marcoleta ng korupsyon at ng mga issues sa flood control. At because of that, tinanggal siya Senate President, nagkaroon ng failed siege sa Senado, nagkaroon ng barilan at umiinit. Kung baga, ang dami-dami nagiging Senate President pero nakita natin na nung maging Senate President si Alan Cayetano, Senator Cayetano, parang biglang nagulo ang buong Pilipinas dahil there was attacks coming from the NBI and the administration para alisin siya sa pwesto. Yung tumindi yung mga pananakot ng pagpapakulong sa mga senador, mga kasong isasampa sa kanila, ay tumindi nung si Alan Peter Cayetano naging Senate President. At nung magtagumpay sila na alisin siya Senate President dahil may mga lumipat ng mga senador dahil tinakot niya,
Ito naman nakita natin, isang NBI Bureau Director. NBI Director lang po yan. Hindi pa ho undersecretary level yan. Ay, for the first time in history, lumalaban sa mga opisyal na matataas sa kanya at sa mga institusyon na mas mataas sa kanya. In fact, kasing taas ng pinakapinuno nila. And an NBI director doesn't even report to the president. It reports only to the Department of Justice Secretary. And yet, siya ang ginagamit na attack dog. So definitely itong investigasyon po nito ay talagang kinukulayan ng politika. This is to discredit Senator Peter Cayetano for leading the criticism and exposés against government. Specifically, yung pag-open ng mga flood control controversies. Dahil yan po ang mahalaga sa taong bayan ngayon, sa publiko. Hindi po ito impeachment. Ang gusto marinig ng tao ay sino nakinabang at saan napunta ang bilyong-bilyong pera na napunta sa flood control scandal. Chairman, good evening. Sa MJ po ito. Sir, nakikita po ba ninyo na tama ang pagtutok sa tip of the spear of the government? NBI, nasa dulo yan, sir, ng talim, ng pamahalaan. Dito po sa issue ng paghili po natin ng accountability, yung flood control, hindi yata, dapat sa flood control probe, itutok itong mga ganitong katindi na mga aksyon. Tama po. Obviously po, ang pamahalaan ay ang investigasyon na isinusulong ng pamahalaan is politically motivated. It is targeted against political critics and leaders of the opposition that is exposing the truth. Pinakukulong, nakita natin, pinakukulong ang mga taong nagsasalita, kinakasuhan, iniimbestigahan, tinatakot at ginagamit ang puwersa ng gobyerno para sila po ay takutin. Basically, to quell the opposition, which deprives our democratic rights to speech, to express, and to be heard. Ito po ay matinding violation ng karapatang pangtao na sinisafeguard ng saligang batas. Ito po ang kanilang mga aksyon, binibihisan nila ng mga legalities, pero alam po natin na ito po ay pantitirya lamang sa mga lumalaban sa abuso at korupsyon ng gobyerno. Dahil kung hindi, bakit hindi nila ginagawa or ginagamit ang talas at higpit ng batas sa mga tao na kasama nila at mga opisyal na kasama nila? Gaya ng investigasyon sa impeachment o sa impeachment process na sa stringency ng batas na ginagamit nila kay VP Sara, hindi naman natin nakikita na ginagamit nila kay President Bongbong or sa kanila mismo. Itong nakikita natin na pagpapalabas ng bank records, ng pribadong bank records ng Vice Presidente ay isang game changer na panghihimasok at pagbago ng sistema dahil imbis na protektahan at tinumanan na sa ating batas ang ating mga bank records, ang ating mga private property, hinayaan ngayon ng Senado na buksan ang bank records sa isang impeachment court sa hiling ng prosecution na wala namang malinaw na tinutukoy kung ano ba ron ang kanilang kini-question. In fact, ginawa na nila po sa Kongreso yan at pagdating naman ngayon sa Senado sa impeachment court, hindi pa rin nila matukoy kung ano ba ron ang kanilang kini-question. Pero in the light of transparency and knowing the truth and public accountability, pwede rin nilang i-argue naman na a public office is a public trust. So definitely, ito pong kanilang ginawa
has pivoted from asan ba ang boundary ng proteksyon ng bawat isang individual sa kanyang sariling kayamanan at pera at sa public accountability. So, ang point ko, bagamat magandang hakbang po ito at aking pinupuri ang ating mga senador for choosing accountability in this very hard decision, but this decision and principle should also be applied to all government officials, especially the president, the senators, and the congressmen, who at the same same way declares their salin, have bank accounts, and are accused of enriching themselves, generally in public office. So ibig sabihin, a rule for one must be the rule for all. So dahil ginawa nila ito kaya pinayagan nila ito mangyari kay VP Sara, dapat payagan din po nila ito para sa lahat. So yun po nakikita nating lahat na problema sa nangyayaring mga pagkilos ng administrasyon. It is all targeted against political opponents, specifically VP Sara, and the critics against corruption at yung mga tao na perceive nila nakakampi ni VP Sara. So hindi na katarungan ang ating nakikita rito. Ito ay nakikita natin politika at political vendetta para lang maalis ang pinakamalakas nilang kalaban sa politika at mailagay ang kanilang mga tao at manatili sa kapangyarihan sa 2028. Opo, binanggit po ninyong nakataga, rule for all. Nabanggit po kanina sa ikapitong araw po ng impeachment trial, yung pong pagkakaiba ng pagtrato ng impeachment complaint laban kay President BBM at ito namang impeachment complaint kay VP Sara. Anong tingin mo doon, Chairman, bilang dating chairman po ng Presidential Anti-Corruption Commission? Ang pinag-uusapan po dito, yung pagsingil sa di umano'y mga irregularidad sa matataas na opisyal ng gobyerno, both the President and the Vice President. Tama po. Bakit yung kay kay PBBM, dinismiss, tapos yung kay Sara, kay VP Sara, ipinipilit? Bakit ganon? Yun po ang malaking katanungan. In fact, kung merong tatandaan po natin na ang tunay at orihinal na merong akusasyon at elegasyon sa korupsyon ay si BBM. Dahil nung pati ang kanyang ama ay umupo, yan po ang reklamo ng taong bayan, abuso sa kapangyarihan. Maraming namatay noon ng mga kritiko, maraming ikinulong ng mga kritiko. 70,000 ang recorded na kinulong or 30,000 ang kinulong na nakasurvive ng torture ng mga dahilan sa politika at 3,000 ang sinasabing namatay noong panahon niya. At bilyong-bilyong pera ang di umano ninakaw ng administrasyon. Ibig sabihin, and this was the very reason na they were hated for many decades. In fact, inapon sila sa bansa until makabalik sila. And for a long time, they were only staying in their province. Very local ang kanilang politika, and they were only they're only getting positions in the Senate and Congress. Pero the Dutertes had no corruption issues. Merong mga issue na mga peace and order issues, mga namamatay na mga kriminal, mga EJK na mga aligasyon, pero nothing about corruption. Pero bakit ngayon, no pumutok ang flood control, ang dami nagsalita, mga contractors, mga opisyal, congressmen, tinuturo sila, mga sundalo turned witnesses, tinuturo sila, nagfile ng affidavit, nagpadala ng ebidensya, tinuturo ang Pangulong Marcos mismo, ang dating speaker at ang kanyang pamilya at ang kanilang mga alagad. Nung sila na itinuturo, na wala naman tayo nakitang
nakasuhan o napakulong na talagang masterminds. Maliban dun sa mga mga utusan nila, mga DPWH employees, na mga inuutusan nila, pero mastermind wala. In fact, ang nakulong pa ay yung mga nagki-criticize at nag-expose at naglalabas ng ebidensya. So, yan po ang problema sa nakikita nating investigasyon. Kaya alam natin na ito po ay politically targeted. Hindi po ito talaga search for truth. Dahil if it was, then the same law and the same strictness of the law should have been applied both to the President, the Vice President, at ngayon, pati ang Senado at ang Kongreso na naglilitis at naglalatag ng kaso sa Vice President ay dapat din pong pumasok sa parehas na batas para mapatunayan nila na sila ay karapat-dapat maglitis at maging judge at humarap sa publiko. Dahil ito pong issue na inilalabas sila kay VP Sara ngayon, pinahukay nila ang bank records para itumbok nila sa salin. Tama, para makita natin kung totoo ang sinasabi ni VP Sara. Pero ilan ba sa kanila ang papayag na pumasok din dun sa ganong sistema ang ilabas ang kanilang salin at ilabas ang kanilang mga bank records. So dyan po natin makikita kung patas ba ang application ng batas o ito'y politika lamang para alisin ang kanilang mga kakampi. Kaya hindi po pinaniniwalaan ng taong impeachment.